makasali naman sa Regional Brigada Eskwela Best Implementer Contest ay kakikitaan ng mas pinaganda ang mga paaralan na makikita sa mga pasilidad nito, kung saan bukod sa mga tropeo at sertipikong makakamit ay pinag-iisipan na ng DepEd ang pagbibigay ng financial assistance sa mga mananalo sa nasabing contest. Kasi once na aware ang lahat ng stakeholders na yung school niya ay entry sa search, syempre iisa yung kanilang purpose manalo. So very strong na yung kanilang coordination and cooperation. Another benefit na makukuha ng school sa pagsali dito ay yung convenience na maibibigay nila sa mga bata na ready na yung classroom, na lahat yung facilities, and everything that should happen only is teaching learning, the teaching learning process. So yun yung second benefit. Another benefit ng Brigada Eskwela is diba sabi the school is the mirror of the community. So pag nakita nilang ayos ang school, kahit na walang magsalita, kitang-kita na yung strong coordination, support ng community, and the good leadership of the school staff. Sa huli, patuloy na pakikisa ng mga magulang ang inaasahan ng mga paaralan hinggil dito, dahilan sa ang pagbibrigada ay patuloy na isasagawa sa buong school year. Samantala, sa pagpalit ng administrasyon ng pamunuan ng Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School, matapos bumaba sa pwesto at magpaalam ang dating principal dito na si Dr. Donato Bueno na malilipat na sa Puerto Princesa City, Palawan, naging palaisipan sa marami kung sino ang papalit dito. Sa kumpirmasyon ni JJLMNHS Admin Officer Alma Vida Abadejos, manunungkulan bilang bagong punong guro ng naturang paaralan si Dr. Nimrod Bantique, 39 na taong gulang at Principal 4 ng Aurelio Arago National High School sa bayan ng Victoria. Nagtapos ng high school si Dr. Bantique sa Our Lady of Lourdes Academy noong 1989 at kolehiyo naman sa Mindoro State College of Agriculture and Technology Main Campus noong 1993. Samantala nagtapos siya ng masteral at doctorate sa Divine Word College of Calapan noong 1997 at 2002. Nakatakda siyang lumipat at tuluyan ng manungkulan ang nasabing bagong punong guro sa JJLMHS sa Lunes, ika-21 ng buwang kasalukuyan. Sa ibang balita, matapos ang kauna-unahang automated election, iba't ibang isyu ang lumabas hinggil dito, gaya na lamang ng di umano'y dayaan sa likod ng makabagong sistema ng pagboto at iba pa. Kaugnay nito, ilang mga computerized canvas operators na gumanap nitong nagdaang eleksyon ang umapela sa COMELEC hinggil sa kanilang compensation, ang bayad para sa kanilang serbisyo nitong eleksyon. Nagtataka lang kasi kami nakapag-proclaim na ng president hanggang ngayon hindi pa kami bayad sa service namin nung nag-CS operators kami. Actually, tatlo kami dito sa BIR. So, hindi naman sila makapagbigay ng definite answer. I mean, okay lang naman sana. Kaya lang sana magbigay sila ng definite answer since it's budgeted. May allocation naman dito. I don't know kung gaano kahirap mag-budget para sa amin or para sa payment. Kasi lahat bayad na eh. BEI, mga teachers bayad na. Yung mga Smartmatic bayad na. So everything is, mga watchers bayad na. Kami nilang hindi. I don't know kung COMELEC on their side kasi mas well naman sila sa COMELEC. So we don't know how difficult it is to budget talaga. Tanong lang, kasi hindi namin alam. Wala silang binibigay na definite answer when will the payment be. Kasi baka hindi failure of election, failure of payment lang. Kung 4,300 piso ang halaga ng bayad para sa mga BEIs, wala namang nabanggit ang COMELEC sa kanila kung magkano ang kanilang compensation. Sa huli, mensahe niya na naway maisaayos ito ng COMELEC dahil tulad rin ni Ania ng mga gurong gumaganap bilang mga Board of Election Inspectors. Malaki rin ang kanilang naging kontribusyon para sa katagumpayan ng kauna-unahang automation system voting. Together with the objective na pabilisin yung result ng election, ganun din sana yung pagbabayad sa behind election. Samantala, sinubukan namang kunin ng Newsline team ang pahayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor John Mark Tambasakan hinggil dito. Subalit ayon na rin sa isa sa mga kawani ng tanggapan, ito ay kasalukuyang wala sa kanyang opisina. Ganun pa man na isang guninaan nila ito sa main office ng Commission on Election
Subalit hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin sila ng tugon mula dito. Samantala, matapos ang nagdaang halalan kasabay ng paalala ng COMELEC hinggil sa pagsusumite ng Statement of Election Contribution and Expenditures, ang panawagan naman ng Bureau of Internal Revenue hinggil sa programang Iboto Mo, ang 5% campaign tax ng mga kumandidato na kanilang kinakailangang maisumite. Narito ang report. Hingil pa rin sa programang Iboto Mo ng Bureau of Internal Revenue nitong nagdaang eleksyon, ay na rin kay BIR Assistant RDO Benjamin Cruz. Sa ngayon ay mababa pa rin ang nagko-comply dito, kung saan nasa 75 kandidato o 25% pa lamang ang tumutugon. Ang mababa ang naging compliant dito sa Oplan Iboto Mo. Dito sa buong Oriental Mindoro, siguro mga 25% lang ang nag-comply na sa mga kandidato. Kaya after this, we would be conducting enforcement activities doon sa mga hindi nag-comply. We will try to collect the taxes which are legally due and demandable from them. Sa kabila ng napabalitang extension ng COMELEC para sa submission ng statement ng Election Contribution and Expenditures, wala namang extension ng BIR hinggil dito, kung kaya't nakatakda silang magsagawa ng enforcement activities bilang paalala pa rin sa mga politiko. Sa kabila ng pagsusulong ng programang Iboto Mo, panawagan naman ang ipinabatid ni Assistant RDO Cruz para sa lahat hinggil sa pagbabayad ng VAT at percentage tax hanggang sa 20 ng buwang kasalukuyan. Nananawagan ako sa ating mga taxpayer. Malapit na po ang deadline ng VAT at percentage tax sa 20. Sana po ay huwag nilang kakalimutan ang kanilang obligasyon na magbayad ng VAT o kaya ay percentage tax. Samantala, umaasa naman na nabanggit at tanggapan na makikipagtulungan ng lahat sa pagbabayad ng tamang buwis na malaki ang maitutulong sa pamahalaan higit sa mga pagkakataong kinakailangan ng pondo. Antabayanan ng ibang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back. Let's go. Zor. On HD LCD Sanyo. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527. 286-7567. Owner-Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model Units of